Max Park, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan po natin mga gawain mo na magpapahabol sa lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsasara po tayo. At muli, be inspired. At ang unang bagay na ginagawa mo na magpapahabol sa lalaki, sa mga gawain mo na may kapayapaan. Yan ang unang sikreto kayong sport upang lalaking mahal mo habulin ka. Kayong sport, anong ibig sabihin mo sa bagay na yan? Alam niyo mga sport kung bakit ang ibang lalaki ay muling bumabalik sa iyo o sa babae na talaga namang dati niyang iniwan o ipinagpalit sapagkat doon niya naranasan yung kapayapaan. Kahit pa sabihin natukso yan sa iba, kahit pa sabihin naagaw siya ng iba, at kahit pa sabihin kayong sport na naghiwalay kayo, at matagal na kayong tapos o sabihin natin mabigat ang pinagdaanan yung problema dahilan kung bakit nagkalayo kayo. Babalik at babalik sa iyo yan basta naranasan niya sa iyo ang kapayapaan. Alam niyo mga kasparan, sa mga pinakasikreto sa mundo, kahit pa sa pag-ibig ka-inspired, ay ang kapayapaan. Ka-inspired na bang ibig mo sabihin? Parang ang lalim niyan na. Alam niyo, pansinin niyo mabuti. Bakit hindi ka na binalikan? O yung iba sa inyo, bakit hindi na binalikan ng ex-boyfriend o ex-husband nila? Sapagkat siguro wala siyang kapayapaan sa iyo, sa bunganga mo, at kung paano ka mag-isip at kung paano mo siya tratuhin. 'Di ba? Yun nga ang dahilan kung bakit kanya nilayuan eh. Dahil napakaingay mo at dahil napakamapagduda mo at palaaway ka. Yung iba pa sa inyo sobrang init lagi ng ulo. Pero pag ang babae ay may mabuting puso, mapagpakumbaba, masunurin at maunawain. Dahilan kung bakit yung lalaki ay meron sa kanyang kapayapaan pero natukso. Sandali ng kanilang buhay ay babalik pa rin yun doon sa babae na yon na meron siyang kapayapaan. Totoo yan ka-inspire, di ba? Eh, ang problema kasi sa mga babae, mula noon hanggang ngayon, eh karamihan dyan, talagang medyo sinasaltik talaga. Tinotoyo, eh babae kasi. Marami kasing dahilan kung bakit nagiging ganyan ng babae. Pero sana practicein nyo. Yung salitang practice. Practicein nyo na maging mahinahoy, mapagpakumbaba, magpasakop sa asawa. 'Di ba? At maging mabuting tao at maging mabuting babae. Huwag laging pinapaira lang emosyon. Alam ko mga babae emosyonal yan, pero dapat ginagamitan yung lagi ng utak sa bawat sitwasyon. Upang ang lalaking mahal mo ay hindi ka pagsawat, iwat, ipagpalit pa. Sapagkat sa'yo, meron siyang kapayapaan. Kapag ikaw ang kasama niya, masaya siya. Kapag ikaw ang kausap niya, payapa siya. Kapag kayong dalawang magkasama, talaga namang ka-inspired, maligaya siya. Sapagkat ka-inspired, nasa iyo ang kapayapaan ng kanyang isip, hindi yung ikaw ang parang batong pumupukpok sa ulo niya, dahilan kung bakit sumasakit ang ulo niya. Talaga namang huwag kang ganyan sa partner mo, sa mister mo, sa boyfriend mo, upang talagang hindi kanya ipagpalit o iwan sa inyong relasyon. Diba? Kaya ipinagpapalit ka eh. Ang pangit kasi ng ugali mo. Kaya maging mabuti ka. Sabi na iba ka-inspired, siya yung pangit ang ugali. Yung boyfriend ko, yung mister ko, yan ang pangit ang ugali. Tapos hindi pa provider, irresponsable pa, gagaya ka. Kapag gaganyan, iiwan mo. Diba? At kung hindi nagbabago, iwan mo. Makakatagpo ka rin ka-inspired lalaking para sa'yo. Pero kung yung lalaki mo naman, mabait naman, kung yung lalaki mo naman ay responsable, alam nyo, ka-inspired, wala naman perfecto. Nagkakamali siya, nagkakamali ka rin naman. Bakit perfecto ka ba? Ang ibig ko sabihin, huwag mong gawin. Yung alam mong mali. Mali yung pagbubunga nga. Mali yung laging pagselos ng selos, mali yung lagi nakikipag-away, gumagawa ng away, o kung ano pa man dahilan kung bakit sumasakit ang ulo niya sa'yo. 'Di ba? Eh kay sport, pinapasakit din niya kasi ulo ko eh. Yung boyfriend ko, yung mister ko, sakit din sa ulo yan. Kaya pinapasakit mo rin ang ulo niya. Gantihan na ba ngayon? Hindi sa kinakampihan ko siya, pero walang mali na maitatama ng isa pang pagkakamali. 'Di ba? Matatauhan din yan, lalo na kapag ginamitan mo siya ng no contact rule o binigyan mo siya ng space. Yung iba tinuturo ko sa inyo. Ganun yan. Pero ngayon ang pinag-uusapan natin dito ka-inspired, upang ang isang lalaki talaga namang maghabol sa iyo. Sa bandang huli, hindi niya makayang iwan ka sapagkat sa iyo ay talagang mararanasan niya ang kapayapaan, at ang kapayapaan na yun sa magiging dahilan ng pag-usbong ng kanyang tunay na pag-ibig sa iyo, pagkamit sa iyo, at paghahabol sa iyo, ka-inspired. Pangalawang gawain ng babae ka-inspired na magpapahabol sa lalaki, marunong makinig ng buong puso. Yan ang pangalawang sikreto ka-inspired upang lalaking mahal mo ay laging maghabol sa iyo.
Kay Inspire na naman yan, naiiba na naman sa ibang mong tips yan Alam nyo mga ka-Spurs, sa mga pinakasikreto upang makuha mong interest, attraction, at ang pagpapahalaga sa iyo ng isang tao, ang sa mga sikreto ay dapat maging good listener ka. Matuto kang makinig sa kapwa mo. Hindi yung gusto mo, ikaw lang nagsasalita, ikaw lang nagkukwento, ikaw lang nangangawa, at ikaw lang ang talagang bida. Tapos pag siya na nagsalita, ayaw mo na, at di ka na marunong tumanggap ng sinasabi niya. Diba? Matuto kang sabihin natin makinig ng buong puso diyan sa boyfriend mo o diyan sa mister mo. Lalo na kapag meron siyang sinasabi o kaya sinasaway ka niya. 'Di ba? Yung iba sinaway lang Nagdadamdam na, parang mga bata. Hindi ginagamit ang utak, ginagamit ang emosyon. Pinagsabihan ka na ng mister mo, huwag kang sugal ng sugal. Nagdamdam ka na. Pinagsabihan ka na ng mister mo, ng boyfriend mo, na umiwas ka sa barkada mo dahil may bisyo yun, nagalit ka na. Pinagsabihan ka na ng lalaking mahal mo, ng partner mo lalaki na iwasan mo mag-inom. Nagalit, nakipag-away ka na sa kanya. Pinagsabihan ka na huwag kang maging mabunganga, mas lalo ka pang naging mabunganga. Makinig ka ng buong puso, ka-inspired lalo kapag may sinasabi siya na may katuturan. At kapag meron siyang sinasabi, idea, plano, kwento, makinig ka ng buong puso, magpakita ka ng interest sa sinasabi niya. Alam nyo, napapansin na lalaki yan sa'yo. Napapansin niya kung nakikinig ka ng buong puso o kung pinipeki mo ng pakikinig mo. Alam niyo sa mga sikreto upang hanapin ka niya. Pahalagahan ka niya at maramdaman niyang meron siyang partner sa buhay niya. Maramdaman niyang meron siyang katim. Maramdaman niya na meron siyang kakampi. Yung pakikinig mo, paano niya mararamdaman kakampi ka niya kung hindi ka nakikinig sa kanya? Kung gusto mo, ikaw lang ang pinapakinggan niya. Kung ano na nang pinagagawa mo habang nagsasalita siya. Ganyan ba ang talagang mag-partner? Ka-inspired, mas lalo kanyang mamahalin. Dahilan kung bakit lagi kanyang hahabulin. Sa bagay na yan, ka-inspired, akala mo simpleng kilos lang yan? Simpleng gawain lang yan? Ang pakikinig na mabuti sa partner mo? Hindi mo alam may malaking impact yan sa kanya. Sa isip niya, sa puso niya. Mas lalo ka magiging mahalaga. At hahabulin kanya. Ka-inspired. Pangatlong gawain ka-inspired ng babae na magpapahabol sa lalaki. Hindi marunong maghabol o hindi nag-ahabol at marunong magbigay ng space. Yung pangatlo ka-inspired. Alam niyo mga sa mga dapat niyong gawin palagi. Ang hindi ka maghabol. At matuto kang magbigay ng space sa partner mo lalaki. Sa boyfriend mo man yan o mister mo na. Diba? Hindi yung habol ka ng habol palagi. Yung ipa sa inyo wala namang ginawang masama. Para kang aso. Isipin mo wala kang ginawang masama. Niloko ka niya. Pinagtaksilang ka niya. Nang babae siya, sinaktan ka pisikal, minura ka, nasaktan ang iyong emosyon, ang iyong damdamin, ikaw pa maghahabol? Paulit-ulit na lang ganyan. Paulit-ulit, paikot-ikot kayong ganyan. Hindi mo naman siya kayang iwan, naghahabol ka. Paano niya makikita ang tunay mong halaga pagka ganyan ka? Tapos hindi ka pa marunong magbigay ng space sapagkat sabi mo na may miss mo siya at hindi mo kayang mawalay sa kanya. Matuto ka kasing magtiis at magsakripisyo. Matuto kang maghintay at magtiwala sa proseso. Hindi yung pinapairan mo palagi ay ang iyong emosyon at ang iyong kalandian. Ang lalandi nyo kasi. At lagi nyo pinaparil ang inyong damdamin. Sinaktan ka na lahat. Gusto mo pa rin lagi kayo magkasama. Pinagpalit ka na sa iba. Ayaw pa rin bigyan ng space. Gusto mo pa rin lagi siyang makausap. Habol ka pa rin ng habol. Nagmamakaawa ka pa. May paiyak-iyak ka pa. Wag lang kanyang iwan. Ganun ba yon? Talaga namang ka-inspired, wala kang talagang bait sa sarili mo pagka ganyan. Wala kang respeto sa sarili mo pagka ganyan. At tinuturuan mo siyang hindi ka rin respetuhin. Tinuturuan mo siya na hindi ka pahalagahan. At tinuturuan mo siya ka-inspired na lumayo ang puso niya sa'yo. Kapag ka nakikita niyang mababa ang tingin mo sa sarili mo, sa mga panahon na naghahabol ka, na wala ka namang ginawang masama sa kanya. At isa pa doon na hindi ka marunong magbigay ng space. Paano niya makikita ang tunay mong halaga pagka ganyan ka? Diba? Bigyan mo siya ng space upang makapag-isip-isip siya. Hindi yung bibigyan mo nga siya ng space ilang oras lang. Magchat-chat ka na naman. Bibigyan mo siya ng space ilang araw lang. Hindi ka na naman makakatiis. Ilang araw lang. Mamimiss mo na siya ng sobra. Oo, nandun tayo. Mamimiss mo siya. Sapagkat mahal mo siya. Naaalala mo siya. Namimiss mo siya. Pero dapat matuto kang magtiis. Sa buhay na ito, kailangan ng pagtitiis sa lahat ng bagay upang ikaw ay magtagumpay. Kung hindi ka marunong magtiis sa kung anumang bagay na pinasok mo, maaaring hindi ka magtagumpay sapagkat lahat ng bagay dapat paghirapan. At ang paghihirap ay may kasamang pagtitiis.
Tulad na lang ka-inspired sa paggamit ng no contact rule. Sa pagtitiis mo ng konting panahon sa lalaking mahal mo upang makita niya ang tunay mong halaga. Sa self-improve. Sa pagbibigay ng space. Sa pagdistansya sa kanya upang maisip niya na may mali siya. Ka-inspired. Sa mga sikretong dapat mong tandaan. Magtiwala ka sa proseso. Oo, nandiyon yung takot na baka din siya bumalik. Nandun yung takot at pangamba na baka hindi ka na niya i-message pa. Baka hindi niya makita ang tunay mong halaga. Pero at least nakita mo ang tunay niyang kulay. At least nalaman mong hindi siya tunay, umibig sa'yo. At least ka-inspired na bigyan mo ng kalayaan ang sarili mo. Malay mo, hindi pala siya ang nakalaan para sa'yo. Hindi man siya bumalik pero may darating para sa'yo. Palagi niyong tatandaan mga ka-inspired na kapag may nagsiradong pinto, magbubukas ang isang bintana. Merong isang darating para sa'yo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Malawak ang mundo. Napakasarap mabuhay. Maraming tao dyan. Maraming lalaki dyan. Mabuti kang babae. May makakakita sa'yo. May magpapahalaga sa'yo. So yun sa mga sikreto ka-inspired. Upang talaga namang habulin ka ng isang lalaki. Pang-apat ka-inspired na gawain ng babae na magpapahabol sa lalaki. Marunong magpakita ng katatagan sa gitna ng pagsubok. Yung pang-apat ka-inspired. Hindi yung okay ka lang kapag walang problema. Okay ka lang kapag walang pagsubok. Goods ka lang kapag masaya kayo. Pag malulusog ang isa't isa, parehas kayo malusog. Pero kapag nagkasakit na, o sabihin natin naghirap na, o may problema at pagsubok na, nangiiwan ka na, bumibigay ka na, wala ka ng pakialam, nagbabago ang pag-ibig mo, hindi ka na sweet sa boyfriend mo, hindi ka na sweet sa asawa mo, binubungangaan mo na siya, binabagsak mo na, ka-inspired ang damdamin niya, hindi na siya na-inspired, talaga namang ka-inspired, huwag kang ganyan. Matuto kang magpakita ng katatagan sa gitna ng pagsubok upang ang lalaki mas lalo kang mahalin. Alam nyo mga ka-inspired, isa sa mga pinakasikreto ng mga kalakihan na yung pagtingin sa'yo sa gitna ng pagsubok. Tinitingnan niya ang misis niya, inoobserbahan niya ang misis niya, o ang girlfriend niya, o ang babaeng mahal niya, kapag sila ay nasa gitna ng pagsubok. Alam nyo, mga lalaki tahimik lang yan, pero totoo, inoobserbahan kayo niyan. Lalo sa kapag ganyang may problema kayo, tinitingnan niya rin kung hanggang saan ka. Kung katulad ka rin ba ng ibang babae na nangiiwan kapag ka mahirap na? Kung katulad ka rin ba ng ibang babae na nagbabago kapag ka may problema na? Sana hindi niya yun makita sa'yo. Ang problema kasi sa iba, naghirap lang, naubusan lang ng pera, nagkasakit lang yung lalaki, nagbabago na. Alam nyo, ka-inspired kapag pinatunayan mo sa boyfriend mo, pinatunayan mo sa mister mo, sa asawa mo, na kahit sa gitna ng pagsubok hindi mo siya iniwan, matatag kayo, patuloy mo siyang minamahal, inaalagaan mo siya, patuloy mo siyang pinapahalagahan at hindi mo siya iniiwan at lagi kang andyan kapag ka naging maayos ang lahat, ka-inspired, mamahalin ka niya ng totoo at lubusan. Dahilan kung bakit hindi niya gugustuhin mawala ka at dahilan kung bakit lagi siyang maghahabol sa iyo, ka-inspired. Panglimang gawain ka-inspired na babae na magpapahabol sa lalakis, may disiplina at marunong ayusin ang sarili. Yung panlima ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, napakahalaga sa inyong mga kababaihan na meron kayong disiplina. Sapagkat ka-inspired kapag ang isang babae ay walang disiplina, talaga naman ka-inspired, maraming negatibong papasok sa buhay mo at makikita sa iyo ang lalaki. Tuloy kapag ang babae walang disiplina, syempre, pabaya sa sarili, pabaya sa paligid, pabaya sa buhay. Walang disiplina ka babaeng tao. Dapat meron kang disiplina bilang isang babae upang mahalin ka ng tao. Kapag ang babae walang disiplina sa kanyang buhay at sa kanyang sarili, paano kanyang papahalagahan? Kababae mong tao, wala kang disiplina sa buhay at sarili mo. At ka-inspired, makikita niyang may disiplina ka kapag marunong kang ayusin ang buhay at sarili mo. Ang sarili mo. Nagsiself-improve ka, nagpapaganda, nag-aayos, nag-iingat ng sarili. Gumagawa ng paraan upang maging kakit-akit. Marunong ayusin ang sarili ng itsura niya. At talaga namang gumagawa ng paraan upang maging kakit-akit sa mata ng boyfriend niya o mister niya. Yun ang gusto ng mga lalaki. Yun ang hinahanap-hanap ng mga lalaki. Na sila ay magkaroon ng babae na talaga namang marunong sa sarili. Ayaw ng mga lalaki ng isang babae na pabaya sa kanyang sarili. Ayaw namin ng isang babae na mabaho, madumi, burara, at talaga namang magulo sa paligid. Sapagkat ang makalakihan, ang nasa isip namin kadalasan na may mga karamihan ng babae marunong talaga sa buhay. Marunong sa bahay, marunong sa pananamit, sa sarili, at big turn off kapag ikaw ay hindi ka nag-aayos. Big turn off kapag ikaw hindi ka nagpapaganda. Ngayon, sasabihin na naman ng iba ay ka-inspired. Kami nag-aayos tapos yung asawa namin, yung boyfriend namin, hindi nag-aayos.
isipin mo rin. Baka mamaya kaya hindi siya makapag-ayos dahil sobrang busy sa trabaho. O sabihin natin marami siyang ginagawa. Diba? Sabihin na ng mga iba kay Inspired, kailangan ba ganun? Hindi na mag-aayos? Bakit kailangan din ba gayahin mo? Pag hindi ba siya nag-ayos, hindi ka na rin mag-aayos, babae ka. Diba? Gusto mo ba na pag uwi niya ng bahay, gusgusin siya, pagod na pagod, stress na stress, galing sa trabaho, pagdating niya sa bahay, ganun ka din? Hindi na nga siya fresh, hindi ka rin fresh. Kasi ang dahilan mo, hindi naman siya nagpapapogi. Hindi na rin ako magpapaganda. Ganun ba yon? Hindi ba dapat kay Inspired kahit anong mangyari bilang isang babae, bilang isang girlfriend, bilang isang misis, dapat nag-aayos ka palagi para sa partner mo? Upang siya ay ma-inspired, malay mo. Naiisip niya rin na palaging, naiisip niya na rin mag-gym. Naiisip niya na rin magpapogi. Diba? O minsan nga dati may tinanong ako, pare, ba't ang sipag mo jogging? Tuwing hapon nakita kita dito, jogging ka ng jogging. Alam mo, sagot niya sa akin, yung lalaki, kasi nahihiya ako sa misis ko bakit? Lagi nagpapaganda, nagpapasexy pa. Tapos ako, laki ng tiyan ko. Nakakahiya naman. O diba? Na-inspired yung lalaki, yung mister doon sa misis niya. Pero pag nakita siguro ng lalaki na yung misis niya, pabaya sa sarili yung misis niya, di nag-aayos, di nagpapasexy, di nagpapaganda, hindi na rin magpapapogi yun. Diba? Ganun yan. Kaya ka-inspired. Kung gusto mo, at talaga ng mga lalaking mahal mo, ay laging maakit sa'yo, ikaw lang. Hindi siya makuha ng iba. At ikaw lang lagi ang mahalin niya. Lagi kanyang hanapin. Palagi kanyang mamiss, lagi siyang sabik sa'yo. At higit sa lahat, hindi kanya matiis, lagi kanyang habulin. Ka-inspired, gumawa ka ng paraan palagi sa buhay sa sarili mo na maging disiplinado at laging ayusin ang sarili mo. Magpagandang palagi, mag-self-improve, ka-inspired. Mga-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po subscribe, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advice, message lang po sa akin Facebook, inyong profile picture ko, Inspired. Kapag nakita nyo sa FB, i-chat nyo ako mismo ang siya magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.